Alam nyo to si Tuta Soto, nung panahon ni Tatay Digong, Senate President na rin yan no? Wala naman po tayong problema sa kanya nun kasi hindi naman natin siya napapansin dahil lahat ng attention natin na kay Tatay Digong Ang ganda na ginagawa ng Tatay Digong. Mapapansin mo lang naman yung mga ibang yan katulad yung Senado tsaka Kongreso ngayon kasi palpak na palpak yung nasa Malacanang, palpak na palpak yung gobyerno, yung mga gabinete, palpak na palpak sila. Naghahanap ka ngayon, asan yung mga senador, asan yung mga congressman? Anong ginagawa ninyo? Tsaka lang po natin natuklasan na wala naman palang silbi talaga to si Tito Soto bilang Senate President. Hindi lang natin siya napuna nung panahon ni Tatay Digong kasi hindi naman siya kinakailangan solve na tayo nung panahon na si Tatay Digong namumuno kahit na ano pa dumating. Alam nyo, marunong po talaga yung nasa taas. No? Magaling po talaga. Talagang kung sino po yung magaling na presidente, binigay niya sa kanya yung lahat ng suliranin na pwedeng maisip ng isang bansa, di ba? Mayroon tayong problema nun may problema po tayo sa malalakas po ang bagyo. I-search niyo po, top 10 po ng pinakamalalakas na bagyo na napunta. Historically, yung mga pinakamalalakas na bagyo na dumating sa Pilipinas, panahon po ni Tatay Digong, out of 10, 3 sa panahon ni Tatay Digong. All time yan, lahat ng panahon, lahat na recorded history. Pinakamarami pong malalakas na bagyo nung panahon ni Tatay Digong. Sinabayan pa po ng sunod-sunod na lindol. Natatandaan nyo, hindi ko nga maintindihan kung bakit magkakasabay yung lindol, magkakasabay yung malalakas na bagyo. Dito po, wala pa po yung super typhoon talaga na katumbas nung panahon ni Tatay Digong. Most destructive na mga Kaya lang, minimal po. Hindi natin gano'n napansin, hindi katulad na Yolanda. Kasi na-minimize po yung destruction, na-minimize po yung casualty dahil sa pagiging handa ng presidente. Minsan nga, meron pa, pumuputok yung taal. Di ba? Putok yung taal. Kasi ang ganda po ng evacuation natin nun Nakakatuwa po mag-evacuate nun. Kasi pag sinabing mag-evacuate sila, nag-evacuate yung mga tao. Bakit? Nasa evacuation center yung nauso kay Tatay Digong, yung nakakahon na yung DSWD. Alam niyo yun? Kahon-kahon po nasa evacuation center. Bakit hindi ka mag-evacuate? Ang daming pinamimigay sa evacuation. May maayos na yung pagitan, doon na uso kay Tatay Digong yun. Yung mga nakapartition bawat pamilya. Before Tatay Digong, sama-sama sa evacuation. Kung ang evacuation center nyo ay gymnasium, tabi-tabi kayo dun. Walang pagit-pagitan. Kay Tatay Digong na uso yung bawat pamilya may sariling mga pwesto. Tapos naroon ng pagkain, ang daming nagdo-donate, Ang daming mga grupo ron Tapos palto ngayon si Lenny, magdadala ng pandesal. Ito pandesal. Ito po, spaghetti. Kain kayo na maputlang spaghetti. May pagkain, may mga nagluluto ng kung ano-anong mga ipapadala dun. Contest kasi nun Nagpapaligsahan yung mga non-government organization para ipakita sa tao na kung sino yung mas concerned. Tapos ang dami, bumubuhos po yung mga tulong mula sa iba't ibang bansa. Lagi na uuna China. Okay. Tapos,
Sinabayan pa yan ng mga pagputok ng bulkan. Naalala ko noon, nasa evacuation center yung mga Taal. Yung mga taga-Taal, di ba? Tapos nakaisip na naman sila Lenny. Dahil nailigtas na yung mga tao. Nasa evacuation na, biglang tawan-tawa talaga ako sa naisip nila Lenny. Ay, nailigtas nga natin yung mga tao. Paano yung mga hayop? Si Lenny naman ang gustong iligtas yung mga hayop. Sabi naman, saan mo dadalhin sa evacuation center yan? Para sa tao itong mga evacuation. Para lang ba, mema lang. Na kawawa naman yung mga hayop, iniwan natin dun. Mapapakamot ka na lang ng ulo kay Lenny Robredo, di ba? Ganun mga gimmick nun, yung mga pang barangay. Kaya kitang-kita mo yung pagtugon. Nariyan kagad yung gobyerno. Hindi katulad ngayon. Anong gagawin natin? Nagkakandamatay na sa baha mga tao. Nagkakamot pa. Anong gagawin natin? Ang layo. Ang layo talaga. Tapos, siyempre yung pandemic, di ba? Yun talaga yung pandemya. Niisip ko lang, ano kaya ngayon naganap yung pandemya? Puta, siguro pati mga panturok, ghost panturok pa rin eh. O kunwari po, naturukan na kayo. Nung kunwari nakakagigil kasi yan, kantsaw na lang kaya nyo. Hindi kaya yan ng mga boss nyo. Nakakagigil po, no? Kasi ang swerte nitong administrasyon na to. Kumbaga, tatapusin mo na lang. War on drugs po siya, halos wala talagang adik na pag-gala-gala. Dito, tatapang na lang mga adik eh. Nagla-live sa YouTube po siya, nila-live nila yung pagtira nila ng ano. Bakit hindi tatapang? Bakit naman hindi kami gagamit ngayon eh, yung idol namin yung presidente natin. May gera pa, di ba? May Marawi siege pa. Bilib na bilib yung mga tao. Citation kay Tatay Digong, putya. Yung ibang bansa, hirap na hirap dyan sa labanan yung mga terror group na yan. Kay Tatay Digong talagang walang patawad. Ngayon, ano na uli, no? Talagang balik na naman sila, dating gawin. Nariyan na naman sila sa mga tulay, nariyan sila sa... Swerte kasi 6 years. Hindi po dahil dahil po sa kagagawan ang ngayon ko iniisip, ano kaya mangyayari ngayon? Ano kaya nangyari sa atin? Kung panahon ni BBM yan, no? Walang lockdown kasi gagaya yan sa US. Ano ba ginagawa ng US? Okay yung US, malaya pa rin. Sige, laya lang kayo. Lasyal. Walang ayuda. Kay Tatay Digong, in fairness, yun ang hindi natin nakikita. Mas malaki ang pera sa ayuda ngayon, pero wala tayong nakikita nagkakagulo, mahahabang pila para sa ayuda. Nung panahon ni Tatay Digong, talagang ayuda yan. Ang wala lang ayuda nun, kami, mga government employee. Kasi tuloy ang sweldo namin. Pero lahat, dahil tigil ang trabaho, yan, nabibigyan ng ayuda. Pero ang dami po nagbibigay ng ayuda nun. May paayuda si Mayor, may pabigas si Mayor, may paitlog si Governor. Kung isipin, nakakatuwa din, ang galing din ng magaling din po yung pagtugon natin. Kaya talagang nakakamiss. At nakita po natin yan eh. Nakita po natin yung isang matinong pamumuno. Balik tayo rito kay Tito Soto. Si Tito Soto pala. Kung saan napupunta usapan. Ganyan po talaga pag live. Masarap pag-usapan eh, no? Kaya po namin mahal si Tatay Digong.
Kahit na po anong paninira ninyo, kahit na sabihin nyo, di bali na, bukas presidente pa rin. Iba po talaga yung Tatay Digong. At may pandemya pa. Naalala ko noon yung may pandemya tapos tuloy ang trabaho ng build. Sabi ng mga dilawan pa lang na may kalaban natin noon. Dilawan at na naging kakamping. Sabi nila, bakit trabaho pa rin kayo ng trabaho may pandemic na? Nakakain ba yung mga tulay? Nakakain daw ba yung mga tulay? Gusto nila itigil yung paggawa ng mga tulay, itigil yung yung gagastusin, ipakain na lang sa kanila. Makikitid ang utak Hindi nila alam, yung mga nagtatrabaho na yun, hindi na sila aasa sa ayuda kasi may trabaho, kumikita sila Hindi nila alam, yung mga kumikita na yun, bibili yun sa mga sari-sari store, buhay yung sari-sari store. Hindi nila, alam mo po yun, pag may mga trabaho po ang tao, marami po nabubuhay. Pansinin niyo po yan. Sa mga construction site, may mga magtatayo po dyan ng mga karinderya, di ba? Sa mga paradahan ng jeep, may mga karinderya automatic dyan. Nabubuhay pag may mga trabahong ganyan Di po nila naisip yan O yung sa Dolomite, galit na galit sila sa Dolomite. Ganyan manlin lang ang mga dilawan. Grabe, bigla na lang magagalit. Alam niyo, bigla magagalit. Biglang may magwawala na bakit daw sa panahon ng pandemya nagdo-Dolomite. Mga tukmul talaga. Okay. Eto po yung sinabi ni Tito Soto, no? Una, aminado siya na hindi nakikipag-ugnayan sa kanya si Bato. 'Di ba? Bakit hindi mo ba kino-question yung sarili mo? Bakit Senate President ka, wala ka namang ginagawa para kay Bato? Tandaan nyo, sabi niya rito, that situation was difficult for me because I know and we all know that he is avoiding the problem. Correct. So why would I force him if he's avoiding the problem? It's his own lookout. He should answer to those who voted for him. Alam mo, Mr. Senate President, na walang silbi kay Bato, kaming mga bumoto kay Bato, gusto namin yung ginagawa niya. Kaysa naman, dakpin nyo lang. Kaysa naman ipadakip nyo lang sa ICC. Mas gusto na namin si Bato. Si Bato, hindi po pala absent yan nung panahon niyang senador siya. Kaya po siya nagtatago ngayon. Ayaw niya matulad kay Tatay Digong. Masama po ba yun? Hindi po masama yun. Pag nadalawahan ka, di ba pag sinabi, kaya nga tayo may kasabihan, naisahan ako ron pag naisahan ka, kasalanan yan nang isa sa'yo. Kasi naisahan ka Hindi mo in-expect Pero pag nadalawahan ka na, hindi na yan kasalanan nang isa sa'yo. Very willing ka na. Ginawa na nga nila Papadalawa ka pa. Wala po tayong kasabihan na nadalawahan ako dun Wala po kasi hindi ka na aamin. Kasalanan mo na yan. Pag naisahan ka, nagawang ka ng kalukuhan minsan, hindi mo in-expect yun. Nagawa nila sa yun, kasalanan yun na nang isa sa iyo. Pero pag nadalawahan ka, kasalanan mo na yan. Tatanga-tanga ka Ang tanong, tatanga-tanga ba si Bato? Hindi. Dati siyang chief PNP. Magaling na tao. PMAer. Hindi siya tatanga-tanga, Tito Soto. Alam mo, akala namin magaling ka dahil naging Senate President ka. Ngayon, ano ang tulong na itulong mo kay Bato? Wala. Yung pronouncement niya dati, paano magtitiwala sa'yo si Bato? Ito sinabi mo nun. Habang nasa session yung Senado, protektado ka namin. Pero pag lumabas ka sa Senado,
Wala siyang proteksyon pag lumabas. Ano dapat ang ginagawa mo? Dapat, pinipetisyon mo yung Supreme Court para maglabas agad sila ng kanilang, marami ng petition yung mga anak ni Soto, anak ni Tatay Digong eh. Pinipetition nila yung Supreme Court na magdeklara yung Supreme Court na illegal yung pagkakadakip kay Tatay Digong. Dapat ikaw bilang Senate President, pinipressure mo yung Supreme Court o ikaw mismo yung naghain na ilinaw kasi may involved na senador na pag hindi malinaw pwedeng dakipin o kaya ideklara mo bilang Senate President na illegal ang gagawin ninyong pagdakip kay Senator Bato dahil siya ay senador ng Pilipinas. Kahit deklarasyon lang. Wala eh. Wala ka namang ginagawa eh. Wala ka namang aksyon para protektahan si Bato eh. Na senador mo eh. Hindi ka umaaksyon, wala kang ginagawang legal remedy. Wala kang ginagawa na ipagbawal mo. Dapat yan dinideklara mo na sino man ang dadakip kay Bato, mananagot sa amin sa Senado, sasampahan namin ng kaso. Dapat may stand ka na illegal yung gagawin ninyo. Illegal yan. Thank you very much sa regalo kay Jason. Wala ka namang ina-announce na ganun. Wala ka namang ina-announce para protektahan eh. Tsaka eto pa ang tanong. Ano ba pagkakaiba nyo ni Bato ngayon? Si Bato hindi nagpapakita sa Senado, zero input. Wala siyang output pala. Ikaw, Senate President ka, may output ka ba? May napakulong na ba kayo? Mayroon po ba kayong rekomendasyon na ipakulong? Wala dahil tinigilan ninyo ang pag-iimbestiga. Ikaw na Senate President, bahagi ka dahil kinudita mo yung dating majority, nagkudita kayo para lang ipatigil ang investigasyon sa flood control project. Yan ang katotohanan, ang dahilan. Tama. Hindi si Chis Escudero ang punteriya nyo. Ang punteriya nyo, mapatigil ang investigasyon ni Marcoleta. Pagkaagaw ninyo ng kapangyarihan sa Senado, inilagay nyo si Lacson. Ilang hearing pa lang, nag-resign na si Lacson. Tapos ang tagal, sino kapalit ni Lacson? Tinagalan ninyo. Dahil may gustong magpapalit. Yung kapatid ni gusto yung ibang pinangalanan nyo ayaw hawakan yung blue ribbon merong gusto ni ni Pia Cayetano biglang inagaw uli ni Ping Lacson. Ako na lang ulit para itutuloy ko ang nasimulan ko. Itutuloy ko ang nasimulan ko na wag na mag-imbestiga. Kinuha niya yung Blue Ribbon Committee chairmanship para matupod, maipagpatuloy yung hindi nyo pag-iimbestiga. Hindi kayo nag-iimbestiga. Ikaw, Tito Soto, hindi mo mautusan si Lacson na mag-imbestiga. Kaya walang silbi ang Senado ngayon. Dahil ang gusto ng tao may makulong.